Isip natin, itong ganitong Chris, unique sa Pilipinas. Pero in reality, even Malaysia, Indonesia, meron silang ganito. Master yung gumawa nito. Oh God. So, mahal ito. Pag walang expert to, 3,000 lang to. Pagdating sa anting-anting ng mga Moro, hindi yun sinishare. Warrior's Blade, hindi ito talaga tourist. And the fact Hindi na, sa pang souvenir. hindi. Ginamit talaga sa battle yan. Pag yung ganito, meron siyang dila dito, tapos parang ganitong shape. Kung di ako nagkakamali, ito ay Ako si Angelo Bernardo. Welcome sa Dekada Collectible Show. I-feature namin dito ang mga coins, collectibles, vinyl records, toys, books, antiques na dumadaan sa amin. At mag-interview din kami ng mga collectors and dealers. Siyempre, hindi mawawala ang ating mga picks at mga pasyal na may kinalaman sa collectibles. Tara, kwentuhan tayo! parang daanan ng gin, ganon. Daanan ng gin. Oh, gin, yung parang spirit, ganon. Tapos minsan naman, naglalagay sila ng insert. Pwedeng copper, pwedeng brass. Akala ko, meron kasi dito akong nakikita eh. Hindi ko alam kung anting-anting to or baka kalawang lang. Yung anting-anting ba, ibang metal? Sa na-experience ko, ibang metal yung nakikita ko pero hindi natin alam, baka meron ding steel, parang insert, ganun. Pero hindi pa ako naka-encounter. Siguro, Sabi may gano'n. meron. Use nila yung anting-anting sa blade. Pero ibig sabihin, pwedeng silver. Pwedeng silver, pwedeng nickel, pwedeng copper, pwedeng brass. Pag may iba kulay, sigurado ka. So tinutunaw rin nila yung anting-anting. Or pinupukpok nila. Parang bubutasan nila tapos i-inlay siya. Inlay. O maganda yun, pag naka-inlay. Wala, negative. Usually nakalagay ba dyan? Dito or dito. Ito, wala namang nakita. Ito, may nakita kasi akong bilog. Ito parang round dito. So, inisip ko, akala ko anting-anting to. Pero, curious ako. Kasi anting-anting, di ba, mostly associated din sa Christian. Hindi, meron din ng Moro. Meron din Moro. Meron. Anting-anting. Meron nga sila yung parang yung hindi ko lang kabisado pero meron sila yung parang bato na parang itlog. Parang hindi ko lang alam kung para saan yun pero kung hindi ako nagkakamali minsan nilulunok, ganun. Pero hindi ko kabisado kasi ano siya eh. Yung knowledge pagdating sa anting-anting ng mga Moro, hindi yun sinishare. Talaga? Hindi yun isi-share. Kagaya ko, hindi sa akin isi-share yun. Ang reasoning nila is parang ano yan eh, parang armas. Ang anting-anting ko, ito armas ko. May anting-anting ka, armas ko yun. Kapag sinabi ko sa iyo yung anting-anting ko, parang ano na yun eh, anting-anting mo na rin kasi nasa iyo na yung karunungan. Parang ano pala yan, secret weapon. Oo. Pero kahit hindi nila sinasabi yun, every now and then, makikita mo yun sa blade. Talaga? Very obvious. Nakakita ka naman gano'n? Nakakita na ako. Alam natin na merong silang ganung practice kasi merong mga written records from Indonesia, Malaysia. Talaga. So parang pinag-cross-reference na lang. So, sa Pilipinas, meron din nun? Meron din. Ang iniisip natin, itong ganitong Chris, unique sa Pilipinas. Pero in reality, even Malaysia, Indonesia, meron silang ganito. Keris nga yung tawag sa Indonesia. Yung dagger. Pero meron silang ganito yung sword. Ang tawag naman nila dito, sundang. Which is, Sundang. May sundang din dito. meron din, pero itak ang itsura, di ba? Pero yung paggamit ng word, it just means sword. Pero sa kanila, pag sinabing sundang, ito. Dito, pag sinabing sundang, yung itak ng mga Bisaya. Pero meron ding, for example, sa Maranao, kung hindi ako nagkakamali, sundang din ang tawag nila sa ibang ganito eh. Iba-iba eh. Okay. Interesting. Sayang, hindi mo nalaman yung history. So, ano po bang gusto mong malaman sa Angelo? Siyempre. Kano ba yan? Okay, so, ganito. Kasi
Kasi obviously, yung fittings niyan. Magandang pag-usapan yung fittings. Kasi, una sa lahat, ang nakakita natin sa metal, aluminum. So, ang aluminum naman, naging widespread lang yan after World War II. Kasi nga, di ba, yung mga down planes, yung mga ini-scrap nila yung mga pakpak ng aeroplano, ganun. So, kaya nga, di ba, yung may mga kwento dati, post-war na bilhin nyo to, yung mga kitchen utensils, gawa ng pakpak ng aeroplano, ganun. Kaya maraming aluminum pala noon. Oo, kasi nga yung mga down planes o mga kinarni ng mga military vehicles, doon na nakukuha yung ano. Pati mga kaset. Is wiring yun. Gets. So, ayun, dahil aluminum to, ang date na makukuha na natin dito is post World War II na. Post World War II. Oh. Yan. Yung fittings at least. Okay. So ngayon, World War II, sabihin na natin hindi siya ganun kamahal. However, ang isang interesting para sa akin is yung wood na ginamit. Bakit? Ang tawag dito yung bunti. Bunti or banati. Ngayon, Yan yung bunti dyan. eto, ang bunti, parang special wood yan, ginagamit sa mga kris. Ngayon, etong scabbard, mukhang trunk. Trunk. Kotse? Hindi, trunk. Yung parang, tawag dito, Trunk yung na puno. puno, yun. Okay. Kasi wala masyadong pattern. Pero interesting ito, ito obviously ugat to eh. Oh, God. So mahal ito. Mahal ito yung panel na to. Camel, okay. So kasi hindi, ano man tawag, I think ang tawag sa Tagalog yata is kamuning, yung wood na ito. So, Okay. tapos nickel, mukhang nickel ito. Nickel na tong part na to. Yan. Aluminum. Tapos eto, steel na to. Ito. Ang tawag dito, Yan, mahirap yun. asang-asang to sa Tausug. Tapos kung di ako nagkakamali, baka-baka ata ang tawag dito sa Maranao or Maguindanao. Itong pinaka-clip na to. So, steel na to. So, ibig sabihin, nakikita natin aluminum, tapos parang ano na to eh, parang trunk part na to ng puno. Okay. Hindi siya ganun ka-value sa, or rather hindi naman sa ganun ka-value, hindi siya parang ganun ka-high grade. Hindi ganun ka-high grade. Interesting sa akin dito is nakikita ko mukha pa siyang folded steel. Okay? Folded Bago yung katana. Yes, exactly, sir. Now, kung makikita natin to, gangya ang tawag dito sa part na to. Okay. So, dito malalaman yung identity kung sa anong Moro tribe. Pag yung ganito, meron siyang dila dito, tapos parang ganitong shape. Kung di ako nagkakamali, ito ay Maranao. Maranao, okay. Now, bakit siya interesting para sa akin? Kasi, ang Maranao very early on, gumamit na sila ng mga monosteel, molye, yung mga bakal na dala ng Amerikano. Now, folded steel ito. Okay. Hindi ito molye. Okay. Pero gawang Maranao. Okay. Kahit later part, kumbaga parang master yung gumawa nito. Kumbaga parang there's a certain rarity pa rin naman sa ganitong blade. Okay. So, yun nga lang, hindi talaga siya high grade na Chris kagaya nung mga makikita na natin nabili. yung mga nakuha ko dati sa iyo. Mga nabili ko kay Villegas. Jackpot ako dun eh. Jackpot din ako. Anyway, so Warrior's Blade. Now, hindi ito talaga tourist. And the fact Hindi na siya pang souvenir. hindi, Okay, ginamit talaga ng battle yan. I would say so. And the mere fact na post-war to,
hindi ako magugulat kung nagamit sa Mindanao Water. Okay. So, pero so far, wala namang sign Ano? battle damage. Walang battle damage. Pero hindi Pero na yung pag ano, kunyari naka-ano ng ka-slash yan o ano. Yung dugo raw pinakalawak. kapag pinabayaan mo. Pag pinabayaan mo yung dugo, Oo. hindi mo nilinis. Sa Moro culture, I don't think na pinapabayaan nila. Kasi meron silang ritual na every year nilalabas nila yung mga pusaka. Pusaka means heirloom. Yung mga heirloom blades nila, nilalabas nila yun every year, tapos nililinis nila. Okay. So, with that kind of tradition, I don't think na talagang pinapabayaan nilang yung, kung nakapatay man, yung iniiwan yung dugo. Very unlikely. Unless napatay di. Okay. Yan, Tapos oo. naiwan niya doon sa... Mhm. Naiwan niya sa... So, post World War II and ano siya, parang mid-class warrior yung may-ari. Although maganda yung blade niya. Yung sa blade ako nagagandahan. Yung ano pa? Yung Parang ginawa nilang later eh. Okay. So, Sige. So, given all things considered, magkano? retail sabihin na natin 15, pwede pumalo ng 18 Wow. Ganyan as is. as is. As in, Kahit ganyan, kahit may fittings na ganyan. Oo. kahit ganito, kasi ito yung nagdadala ng value niya, yung blade. Okay. Kaya, tsaka hindi to yung hindi to yung parang more or less pag Maranao, kilala sila yung sa mga very elaborate design, ganon. And then, eto very simplistic. I don't think Maguindanao to kasi ang iba ang itsura nung yung dito nung Maguindanao. I'm certain this is Maranao. So, Now, okay. ang although maaari din naman Maguindanao, pero one thing for sure, hindi to Tausug. Okay. Hindi to Tausug. Kasi very specific ang dila yung sa mga Tausug yung dila na ito. Kung di ako nagkakamali, tawag nila dito is yung Garuda, yung bird. Garuda, oh. So, Indonesia yun, di ba? very specific sila yung sa dila. Ito for sure hindi to hindi Tausug. I'm assuming Maranao or Maguindanao. Okay. So, ayun. Okay, thank you. Ganda. Okay, ano pangalan niyo pala, sir? Ano po? Jan Ryan po. Jan Ryan. Taga saan si Jan Ryan? Ano po? UP Campus. Ha? UP Campus. Ay, nag-UP Campus. Okay. Sige. Magkano to? Naka, narinig mo naman yung expert natin eh. Magkano ngayon benta to? Ano po siguro? 17 po. Wow. Parang ano sagad na sagad ah. Wala akong kikitain dun ah. 8. Ano po? 15. Hindi kaya sir. Hindi kaya. Hindi mo 15. Mamaya tawaran pa ako na. 8 lang ako. Bala ko po sa sana 10 po pataas talaga. 9, sige 9. 13 po. Final offer. 10K. Hindi na po kaya. Ibenta ko pa kasi. Tsaka marami na rin ako. Dami ko na rin mga sword. Naiipon na nga eh. Ano po? Siguro. Gitna po ba kayo? Ano ba gitna nung 10 at 13? Ano po? 11.5. 11.5. 10 po max na po. 11.5 na.
Tira pa. Dapat hindi na ako matalo ng expert. Pag wala expert to, 3,000 lang to. Sir, sorry, ang ganda lang talaga. Yun lang yung kaya mo. Confirm na po. Okay. Next time. See you. See you. Thank you. A few moments later. Oh, Kain na po ako. balikan. Kain po ako dun. Ayaw ko na saan? 10K? 10-5 po. 10K. As price, 10K. Medyo generous na ako dyan considering na yung fittings mo. Hindi naman ano. Okay. 10 lang.